What's up mga repa? Ikaw ba ay nagbabalak bumili ng sasakyan na gusto mong makasama sa araw-araw? Para sa negosyo, pang-adventure o pang malayo ang biyahe? Pero nag-aalangan ka kung anong klaseng makina ang gusto mo. Kung ito ba dapat ay isang digasolina o krudo? Sit back and relax ka lang repa dahil sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga pagkakaiba ng isang gasoline at diesel engine. Alright, kaya wag na natin patagalin repa at ilarga natin ito. Gasoline versus diesel engines sa mga sasakyan. Pag-unawa sa mahalagang pagkakaiba. Kapag bibili ng kotse, isa sa pinakamahalagang desisyon na kaharapin mo ay ang pagpili ng uri ng makina, gasolina o diesel. Pareho silang nagbibigay ng lakas upang umandar ang sasakyan, ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang pagtrabaho at may kanya-kanyang benepisyo at limitasyon. May mga driver na inuuna ang performance at kinis ng takbo, habang ang iba naman ay mas nakatuon sa matipid na konsumo at tibay sa pangmatagalan. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mas detalyado ang mga pagkakaiba ng gasoline at diesel engines, mula sa paraan ng kanilang paggana, gastos, maintenance, hanggang sa epekto nila sa kapaligiran. Paano sila gumagana? Batayan ng combustion. Ang pangunahing kaibahan ng gasoline at diesel engine ay nasa paraan ng combustion ng makina. Ang gasoline engine ay gumagamit ng spark ignition system. Ang spark plug ang nagsisindi sa pinaghalong hangin at gasolina sa combustion chamber. Dahil dito, mas tahimik at mas maayos ang pagsunog. Kaya't mas gusto ng marami ang gasoline cars para sa city driving at comfort. Samantala, ang diesel engines naman ay umaasa sa compression ignition. Ang hangin ay pinipiga sa napakataas na pressure at temperatura. At kapag ini-inject ang diesel fuel, kusa itong nag-aapoy. Nagbibigay ito ng mas mataas na torque at mas matipid na konsumo. Kaya bagay na bagay ang diesel engines para sa mabibigat na trabaho at malalayong biyahe. Tipid sa gasolina at mileage. Isa sa pinakamalakas na punto ng diesel engines ay ang kanilang fuel economy. Ang gasoline engine naman ay mas mabilis magsunog ng gasolina, kaya't karaniwan ay mas bababa ang mileage, mga nasa 10 to 15 km per liter depende sa sasakyan. Ang diesel ay mas matipid dahil sa mataas na compression ratio, karaniwang may 20 to 25% na mas magandang mileage kumpara sa gasolina. Kaya mas practical ito sa malalayong biyahe at highway. Alright. Performance at driving experience. Magkaiba rin sila parating sa horsepower at torque. Sa mga gasoline engines, mas mataas ang horsepower kaya mas mabilis ang arangkada at mas mataas ang top speed. Pinakamainam para sa city driving, araw-araw na biyahe at sporty driving experience. Sa diesel engines naman, kilala na mataas sa torque kaya malakas ang hatak. Mas bagay para sa paghila, kargahan at off-road driving. Ngunit mas mabigat ang pakiramdam at hindi kasing bilis ng digasolinang sasakyan parating sa high speeds. Presyo at maintenance. Mahalaga rin na pag-usapan natin repa ang gastos sa pagbili at pag-maintain. Parating sa mga digasolinang sasakyan, mas mura itong bilhin kumpara sa diesel variant. Mas mura at madaling hanapin ang piyesa at serbisyo. Mas simple ang routine maintenance dahil wala itong komplikadong filtration system. Parating naman sa mga diesel engines, mas mahal ang presyo dahil mas matibay ang pagkaagawa at mas advanced ang teknolohiya. Mas mataas ang maintenance cost dahil sa turbocharger, fuel injectors at diesel particulate filters o DPF. Kung hindi maayos ang maintenance, mas malaki ang gastos sa pagkukumpuni kumpara sa gasolina. Ingay at comfort. Parating sa gasoline engines, mas tahimik ito, mas pino at mas kaunting vibration. Perpekto para sa mga driver na inuuna ang comfort sa lungsod. Sa mga diesel engines naman, mas maingay at mas ramdam ang vibration. Bagaman, malaki na ang improvement sa mga modernong diesel engines. Ano ang epekto sa kapaligiran ng dalawang makinang ito? Malaki rin ang papel ng environmental impact sa pagpili ng makina. Parating sa gasoline engines, mas maraming carbon dioxide na nakadadagdag sa global warming. Ngunit mas kaunti ang inilalabas na nitrogen oxides at usok. Parating naman sa mga diesel engines, mas kaunting CO2 emissions, kaya sa unang tingin ay mas eco-friendly. Subalit, mas mataas ang nitrogen oxides at particulate matter na masama sa kalusugan at hangin. Dahil dito, maraming bansa ang naglalagay ng mas mahigpit na regulasyon laban sa diesel vehicles. Tibay at haba ng buhay.
Para sa mga gasoline engines, mas magaan ang pagkaagawa para sa normal na paggamit. Hindi kasing tatag sa mabibigat na kondisyon. Karaniwang mas maiksi ang lifespan kumpara sa diesel. Sa mga diesel engines naman, mas matibay at kayang tiisin ang matataas na compression. Kilala sa mahabang buhay, umaabot ng daang libong kilometro. Kaya ito ang madalas piliin para sa mga truck, bus at commercial fleets. Resale value. Sa mga lugar na mataas ang pagpapahalaga sa fuel efficiency, mas mataas ang resale value ng diesel cars. Sa mga urban area na may mahigpit na emission rules, gasoline cars ang mas nakakapagpanatili ng value. Pinakamainam na gamit. Piliin mo repa ang degasolinang sasakyan kung madalas kang bumibiyahe ng maikli o sa loob ng syudad. Gusto mo ng mas mababang initial cost. At kung mas gusto mo ang smooth at tahimik na takbo. Piliin naman repa ang diesel kung palagi kang naglalakbay sa malalayong biyahe. Kailangan mo ng malakas na hatak para sa hila at kargahan. Gusto mong sasakyang mas tatagal kung maayos ang maintenance. Bago tayo magpatuloy, nais mo na kitang pasalamatan repa kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome kang pindutin yung subscribe button repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Paki-like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat repa. Alright! Konklusyon. Alin ang mas bagay sa iyo? Parehong may lakas at kahinaan ang isang gasoline at diesel engines. Ang gasoline engine ay mahusay sa comfort, affordability at araw-araw na convenience. Ang diesel engines naman ay panalo sa fuel efficiency, tibay at torque power. Sa huli, ang desisyon ay nakabatay sa iyong driving habits, budget at long-term goals. Kung city driving at comfort ang priority mo, piliin ang gasolina. Pero kung pang malayuan, mabibigat na karga at mas matagalang gamit ang habol mo, mas praktikal ang isang diesel engine. Alright! Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito repa para sa pagpili mo kung anong klaseng makina ang dapat mong mabili na angkop para sa iyong pangangailangan. At hopefully ay mabili mo na ang pinapangarap mong sasakyan. Alright! Sa tingin mo repa, anong makina ang babagay sa iyo? I-comment mo lang dyan sa ating comment section sa ibaba at babasahin natin yan. Maraming salamat sa panonood at suporta repa. Kita-kits tayo sa susunod na video. Peace yo! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkod at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga repa, ride safe everyone!